Mag-react po tayo dito sa press con ni Boying Rimulya kung saan yung mag-inang Loren Legarda at si Leandro Lebiste ay kakasuhan daw po ng plunder at graft. Wala pong piyansa yan. Pero sino? Sino po ang nasa likod nito? Malamang po ito po ay aprobado, may basbas ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sino talaga yung nasa likod nito? Alam ko si Boying, inala ko dito parang madali namang kausapin si Boying. If the price is right. Ha? Pero sino ang nasa likod nito? Alam nyo, mayroon pong pinost sa Facebook page ni Leandro Lebiste. Si Leandro, kung saan may isang mataas na opisyal ng gobyerno ang nambabae. Alam nyo po ba, ini-email din po sa akin yan? Pero hindi ko lang pinansin. At dito naman, sa pag-file ng kaso sa mag-inang Legarda Lebiste, ang nasa likod po niyan ay walang iba kundi si RR. Kilala nyo po ba si RR? Isang parang kanang kamay ngayon ng Pangulo. Si Ralph Recto. Wala naman tayong ibang nakikita na talagang apektado sa ginagawa ni Lebiste. Ganon na rin, sama na rin, damay na rin yung mag-ina, yung ina na si Loren Legarda. Alam nyo kasi humihina na itong Vilma Santos, Recto dyan sa Batangas. Ito naman kasing si Lebiste, maagang nagpahiwatig. Sabi niya sa post niya, hindi na siya tatakbo sa Congress bilang congressman. Magulo daw, may mga sinabi siya sa post niya. Hindi na siya tatakbo. Pero sa 2028, tatakbo pa rin siya. Hindi nga lang bilang congressman. Ano yan? Halatang halata naman yung mga kilos ni Leandro sa Batangas, target niya ay governor, which is makakalaban niya si Vilma Santos. Ang dami ng mga nilabas na mga anomalya ni Ralph Recto, ni Leandro Lebiste. Yung mga anomalya ni Ralph Recto, mga isiniwalat yan ni Leandro Lebiste. At balita ko nga, yung doktor na si Tony Laichon, nagdemanda rin yan, di ba? Kay Ralph Recto doon tungkol sa PhilHealth. At yung email sa akin, mayroon din nasa likod ni Tony Laichon. Siyempre, advocacy niya yan yung health So, nandun na tayo. Kaya lang, para ka magdemanda at ang ididemanda mo pa ay si Ralph Recto na sobrang lapit kay Mr. President, iba yon, matindi yon. At ang sabi sa akin sa email, ang nasa likod ni Tony Laichon, kasi may financial, may gastos yan yung pagdidemanda mo, may gastos po yan Ang nasa likod ay si Leandro Lebiste. Pero wala naman tayo nakikitang masama kung totoo itong email sa akin na kung si Leandro Lebiste tinatarget si Ralph Recto, tayo rin naman gusto rin nating at least kahit papano malitis, malaman talaga kung meron talagang ninakaw si Ralph Recto, yung 60 billion sa PhilHealth. Gusto rin natin yan na madala sa korte para mapatunayan kung meron nga o wala, di ba? Okay din naman yung ginagawa ni Leandro Lebiste. Kaya lang, syempre, nasasaktan na, umaaray na rin si Recto
pati si Vilma Santos, mukhang mahina na sila sa Batangas. At si Leandro Libiste ang malakas ngayon sa Batangas at napipinto po na magtagumpay si Leandro Libiste bilang gobernador sa Batangas. Kung maipapakulong nila si Leandro Libiste, sinama pa yung nanay kasi konektado sa impeachment. So talagang gagawin nila yan para lang manatili greedy. Ito po yung lumalabas na dyan. Kasakiman na po sa pwesto. Sarap na sarap siguro sila sa posisyon nila no? Parang ayaw na nila, hindi parang ayaw na talaga nilang umalis dyan. Dyan sa posisyon nila. Yun po yung nasa email. At meron pang mga sa akin, nag-a-add sa Facebook. Gusto nila akong makausap. Hindi ko kino-confirm. Kasi alam naman natin yung mga nakaupo ngayon mga animal. Mga hinayupak delikado po. Pero ito lang yung talagang gusto kong sabihin at alam ko naman, nahahalata nyo naman tignan nyo po yung mga dating banat ni Leandro Libiste kay Ralph Recto. Tignan nyo, i-research nyo, ang dami po. Kaya gumagawa na ng paraan si Ralph Recto hanggang maaga ay hindi sila masira sa Batangas. Kumbaga ayaw nilang pakawalan yung pagiging gobernador. Gusto nila manatili na dyan. Hanggat maaga, gurgurin na si Leandro Libiste. Kasi mahinang-mahina na sila. Kaya yan yung nasa likod ng pagpapakaso, pagpapakulong. Kasi malamang yan. Malamang po yan, malabasan po yan ng warrant of arrest. Kasi nga, kay Boying Rimulya, if the price is right, okay, no? At dito naman, meron namang sinasabi si Boying Rimulya tungkol po kay dating Senator Bong Revilla na we predicted this to happen. Alam naman namin ito, meron talagang mangyayari na mukhang na trabaho na magkaroon ng grant of bail. Ang tinutukoy niya ay si dating Senator Bong Revilla. Parang sinasabi ni Boying, parang ginapang ang Sandigang Bayan, yung mga judge dyan. Ang gusto mo bang sabihin, nababayaran, nabibili yung mga judge dyan sa Sandigang Bayan? Parang kabisadong-kabisado. So ganito lang yan kung yung mga judge dyan pwedeng trabahuhin, pwedeng tapalan ng pera ang pagmumuka at ikaw ay makakapag-bail na, makakalaya, di ganun lang din yun kung gusto nyong magpakulong. Di ba tinatrabaho nyo rin? Di ba ganun din yung ginagawa nyo? Kaya alam nyo siguro kung kayang magpakulong ng Sandigang Bayan, yung mga judge dyan, kahit wala namang kasalanan, kaya din talaga nilang magpalaya. Nakakuha nyo? Alam siguro nila na natatrabaho daw ayon kay Boying Rimulya, alam daw nila natatrabaho pala talaga yung judge dyan. Kasi yung warrant of arrest kay Jinggoy, araw lang, hindi inabot ng linggo, release agad. Ibig sabihin, nagka-deliver na ng parcel. Swak na. Okay na. Kaya ang bilis ng warrant.
Ganon din yata kay Senator Marcoleta. Kung gusto mo palang magpakulong, may madali pa lang, natatrabaho pa lang Sandigang Bayan. O di, kung gusto mo ring makalaya, pwede rin. Kaya alam ni Boying. So, ang saklap. Ganyan po ang kalagayan ng Pilipinas ngayon. Mula sa taas, pinakataas, hanggang sa baba, mga nababayaran. Napakasaklap po niyan. Napakasaklap. Diyan lang po mapupunta. Kasi yung ibinabayad dyan, sabi ni Boying, natatrabaho eh. Kaya pauulit-ulitin ko yan. Yung binabayad dyan, pera din natin akala nyo ba dudukot yan ng sarili nilang pera? Magwi-withdraw yan ng sarili nilang pera na kinita nila sa sweldo nila? Hindi. Kukuha din yan sa sa pera din ng bayan. Doon yun din ang paiikutin nila sa pamumulitika nila. Yung mga yan parang nanghihinayang yan gumastos ng sarili nilang pera. Opo, kahit nga si Bongbong Marcos napakayaman kahit napakayaman na. Kuripot na kuripot. So yan po ang nakikita natin. Ito si Boying Rimulya. If the price is right, talagang abilis atulin yan. Kilos agad. Namimili lang po ng kaso. Tapos si Martin Romualdez wala pa rin. Sige, parang ganito yan. Parang, sige, labasan nyo ako ng warrant of arrest, ipakulong nyo ako. Maraming backup yan. Ano yan, matindi yan si Romualdez. Kaya ingat na ingat sila dyan. Pag nakipaggera yan, ang daming armas niyan. Ang tindi niyan, mahirap talaga ipakulong yan. Kaya yung mga magnanakaw ngayon, magnakaw ng marami. Pag may kaso na, bayad. Natatrabaho pala yung mga judge bayad na lang. You can easily buy the judge. Ganyan na po sa Pilipinas. Napakalungkot. So yan po ang nakikita natin. Si RR po nasa likod niyan. Pagpapakulong dyan sa mag-ina. Ano yan? Posible yan. Ganon din si Cayetano. Posible rin makulong yan. Robin Padilla, posible rin. Bongo. Nakita nyo? Tahimik na tahimik si Bongo. Kasi talagang gugurgurin ka dito ng administrasyon. Kapag ikaw ay kalaban. At meron nga lumabas na picture after ng SONA ni Bongbong Marcos, nagkamayan si Lani Mercado, si Bongbong Marcos. So, kung ikaw ay nakakulong na at nakipag-ayos ka na kay Bongbong Marcos, kumbaga, sumuko ka na sa kanya. O sige, palalayain ko yung asawa mo at pwede siyang tumakbo sa 2028 at kapag nanalo siya, alalahanin nyo yung utang na loob nyo. At kung hindi, may restback ako. Mas matindi ang restback ko. So, ganun lang mga politiko dito sa Pilipinas. So, masaklap din talaga. At iyan, sample na naman yan si Bong Revilla. Una, pinakulong si Bong Revilla, sample. O sige, mga oposisyon, lumaban pa rin kayo. Lumaban pa rin. Hindi natakot sa sample kayo Bong Revilla. Nakulong si Jinggoy, Marcoleta. Pinalaya ngayon. Ngayon, Jinggoy, Marcoleta. Di mo ba nakita si Bong Revilla? Laya na. Pero may balita, binalik sa City Jail, Pero, laya na ano, Jinggoy? Kakasaka pa rin ba? Hanggang saan ng tibay mo? Ganon po yung ginagawa. Pinaglalaroan po. Pinaglalaroan yung batas, yung korte.
Puro gastos yan. Bayad yan ng bayad. Kaya naman sila, nakaw na naman ng nakaw. Para may mga pantustos dyan sa mga pampolitika nila. So yan, sample na naman si Bong Revilla. Kaya itong Pilipinas, dapat dito isang matinding revolusyon. Yung mga natin, mga batas natin, yung form of government natin, wala na. Wala na po. Pwede natin pagtiyagaan yan kung Duterte nakaupo. Magkakaroon pa rin ng pag-asenso. Pero, ang problema natin, tubig, kuryente, langis, itong mga internet, yung mga pangunahin na kailangan ng mga tao. Dapat yan nasa gobyerno. Gobyerno po ang nagpapalakad niyan. Paano mo magagawa yan? Isang mabagsik na revolusyon. Revolusyon. Oo, magkakagulo muna ang Pilipinas at kapag na-take over na ng Duterte, sa kanila aayusin. Lahat yan, sequester yan, Meralco, tubig, at yung Petron sa atin yan, sequester yan, balik sa atin yan. At yung iba pang mga pangunahing kailangan ng tao. So, yan lamang po sa ngayon. See you next time. Bye-bye.